Good afternoon, sir. We are the group 1 and we will be making or presenting our group activity number 4. So this activity is all about reflection and discussion or group discussion or reflection. Its objective is to reinforce learning and help students connect the case to their own experience and responsibilities. So magre-reflect kami, i-discuss namin yung mga na-discuss namin or ginawa namin na activity, yung activity 1, role playing, activity 2, case analysis group work, yung kinompare namin yung facts, tsaka yung rollings, tsaka yung activity 3. So before we start, mag-pray muna tayo. Let us acknowledge the holy presence of God within us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O God, you were pleased to gather into your church the people of the East by the preaching and miracles of Saint Francis Xavier. Grant that we who honor his glorious merits may also imitate the examples of his virtues. This we ask through Christ our Lord. Amen. Saint Francis Xavier, pray for us. The Son of the Holy Spirit. Amen. So, ang gagawin natin ngayon, magre-reflect tsaka mag-discuss lang naman tayo ng mga idea or mga learning natin sa previous activity. I have here 6 questions. Yung first and second questions, ibibigay ko kang Sir Banya. Ang question number 3, sa'yo. Diba? Kang Bali Romano. Ang 4, mga 4. 5. Sunod-sunod. Sige. First question. What are the main problems faced by Laguna Lake and its surrounding communities? So, ang first question is what are the main problems faced by Laguna Lake and its surrounding? So, honestly, daghan kayo problems ang Laguna Lake karon. First, grabe ang pollution, both factories of household ginaglabay og waste, mga product, mga madiretso sa lake. Like imagine, daghang basura, chemical, mga sewage nga makakontaminate sa tubig. So, kana nga pawaagi, dapat ang kita nga mga tao natay kanang responsibilities, dili lang man gud kay ingon nga sa environmental issue lang na siya, kung dili community and responsibility issue pod. So, kaduha nga hinungdan tungod sa sa pollution, maapektuhan pod ang mga fisherman kay lisod na kay mga isda, kay ang isda dili na siya safe kaunon kay syempre na siya mga mga huhugaw na kay siya. Ang third nga problema po kay flooding, kay the lake can hold too much water tungod sa mga basura, o sa last niya lack siyang discipline o enforcement environmental laws. Mao na nga ang problem, magsige na balik-balik. So sa in short nga istorya, dili lang gyud kay environmental issue ni siya, kung dili also a community and responsibility issue. Tama, di ba? Wala man siguro pollution, wala may basura kung wala tao. So, naagyoy problema po sa pagdisiplina o disiplina sa tao dito sa Laguna. So, next question. How did the activities of people and industries contribute to the pollution of the lake? So, yun unsay gibuhat sa mga tao, unsay contribution sa mga industriya nga naa dito, mga factory sa pagka-pollute sa tubig dito. So actually daghan kayo tag pamaagi, both people o industry nga naka-contribute sa pollution sa Laguna Lake. Like for example, daghang factories nga naglabay diretso og wastewater or chemical waste sa lake without proper treatment. Og uban pa nga residents kay naglabay na og basura og household waste sa drainage nga mo end up gihapon dito. So dapat kita as sa community dili jud nato siya kaning abusaran o kanang nato proper nga pag mga basura. So diri aside from that, sa lagi sa overfishing og illegal fish pens o nakapekto sa water quality. Grabe po ang urban development around the lake, daghang buildings of subdivisions nga wala kayo nagpalo sa proper ways. So tungod ana nga
mga human activities, nagka-build up ang pollution, nagkabaho ang lake, o naapektuhan yun ang livelihood sa mga tao, o ang balance sa environment kay. Siyempre, wala naman yun na tarong og kaning tarong sa kaning pagkuan og proper waste kanang kuan ba disposal nga mga ingana kay imbes kay naay basurhan nga labayan dito nila ilabay sa lake. So, mga lagi no, dako og contribution. Malaki talaga yung contribution ng tao. Kung walang tao, siguro walang basura. Or kung hindi inurbanize or develop yung isang lugar, parehas dito, bukid lang, so presko. Pero kay inurbanize man, nagiging problema ang mga pollution kasi may mga industries, may mga tao na hindi disiplinado, hindi nagpa-follow ng mga proper waste management. So, let's proceed with the question number 3. So, Question number 3. What steps were taken by the LLDA and the government to address the issue? So, anong mga hakbang na ginawa ng Laguna Lake Development Authority saka yung government para masolusyonan itong mga problema? The first steps of taken by LLDA and government to address the issue. First, the Laguna Lake Development Authority or LLDA issued cease and desist orders against polluting industries to stop further contamination of the lake. So, dapat ang mga panday, ang kaning ni LLDA mag-issue og cease and desist order para maiwasan po ang kanang mga polluting sa Laguna Lake. The LLDA conduct water quality monitoring and enforce environment regulation within the Laguna Levee region. Third, the government supported rehabilitation programs such as the Laguna Levee Master Plan to balance environment protection with economic activities. So, dapat yun na masuportahan ang rehab sa Laguna Lake. Ang lima, environmental impact assessment and strict permitting system were implemented for fish pens, factories, and waste disposal. The last is awareness campaign and collaboration with local government units were carried to promote sustainable lake management. That's all. Tama to yung kwan. Itong isa ka pinakaunang yung gitubag itong the issuance of cease and desist order. Mo na itong i-discuss diba sa activity number 1. Mo na itong role-play debate. Kabay, nag-issue ang LDDA nga ipastop ang pag-abri sa open dam site. Kaya ang mga basura, balik umuulan. Ang uban nga, pag maulanan, dito man ginapadulong sa lake. So, ang katong mga hugaw, padulong na po dito mo nang isa po sa step nga gibuhat sa LLDA, nag-issue sila og cease or ipastop ang pag-operate sa open dam site. Next, katong rehabilitation, tama po na. But ang kinahanglan ra gyud siguro, ang pagtama or sakto nga pag-implement taka suporta ng taong bayan. Kung saan mo mo imong pag-nindot nga plataporma kung dili suportahan, di ba? Lisod po, kumbaga, ikaw lang mayor, ikaw lang mag-implementanan niya, imong tao, dili mo suporta sa imo. So, kailangan Japon ang suporta sa katauhan. So, next, the fourth question. Ikaw, Sir Magbanwa. Fourth question. How does the Laguna Lake case compare with another environmental issues like Pasig or Boracay na mga issue? I-compare mo yung kaso ng Laguna Lake
sa another environmental issue kagaya ng Pasig tsaka sa Boracay. Diba, kabantay mo ito sa una, nagkuhan po ba itong sa Boracay, katubi taong hugaw nila ba sa septic lagi. Sige, compare. Katulad ng rehabilitasyon ng Ilog Pasig, ang kaso ng Laguna Lake ay may kinalaman din sa polusyon mula sa pabrika, kabayan na nag-ukyok ng aksyon mula sa pamalaan. So sa Ilog Pasig ug sa Laguna Lake, mamawarigod siya tungod kay gikan sa mga tao gyapon ang hugaw. Pero ang ipinapakita ang kasong ito na ang labis na aktibidad ng tao, pabrika, basura at kabayan na nagdulot ng matinding pinsala sa kalikasan. So moto, ugaw ang panito ilang dagat tungod sa mga basura, sa gikan sa kabayan, mga septic tank. Tulad ng rehabilitasyon ng Boracay, nakatuon din ang kaso ng Laguna Lake sa mahigpit na pagpatupad ng batas sa pangkalikasan at pagsasaayos ng negosyo ng mga negosyo. So, dili po sila kay stricto na po sila kay para dili na po pareha dito sa Laguna Lake ang nahitabo sa ilang kuan kalikasan niya hugaw. Kailangan yun implementan nila nga stricto sila, bawal maglabay ng basura dito ug napoy waste management. Ang kaibahan sa Boracay ay polusyon mula sa turismo, samantalang sa Laguna Lake ay polusyon mula sa industriya at basura sa tubig. Ipinapakita ang lahat ng kaso ay ang kalagahan ng sustainable development na may fit na pagpatupad ng batas at pagkinahog sa komunidad sa pangalaga ng kalikasan. So, parehas sa ang case, di ba? Ang case is sa LLDA or sa Laguna Lake tungod sa basura sa tao o sa mga industriya, but pero sila environmental issue pero ang kalayanan ang inungdan, di ba? Sa Laguna Lake, sa tao, sa industries, but sa compare sa Boracay is the tourism. So, kalimang tanong or question number 5. What lessons can we learn from these cases about protecting our environment? So, anong mga leksyon na dapat nating makuha or pwede nating makuha sa pagprotekta ng ating kalikasan? So, we learned that protecting the environment requires cooperation among the government, the private sectors, and the citizens. So, pareha sa itong example ninyo kayo na sir na ang pag-protect sa itong environment is kinahanglan mo support ka sa government nga nagbuhat og protocol nga magkuhan sa itong about sa itong environment nga. These cases show that change is possible with everyone cares and work together. So, kinahanglan magtinabangay ang citizens na for example, anong kanang sa itong about sa itong environment nga. It is easier to take care of nature now to fix it once it is already damaged. So, ang pasabutan is kinahanglan samtang dili pa nga fully polluted atong kuan environment. For example, sa Laguna Lake, kinahanglan samtang dili pa siya already damaged, ato nang agapan dayon ang kanang agapan dayon nato ba nya. Kani po nga cases kay naka-remind po ni sa ato nga ang prevention is better than cure. So, above all, they teach us that small action when done consistently can create a big positive impact in our environment. So kapag ipadayon nato ning atong gina-target nga maagapan nato tong kuan environment nga aron dili ma-polluted, so dapat ipadayon nato ning kuan tuloy-tuloy. To sir. Tama, no? Kung sa bisag unsay kanindot sa programa or plano sa gobyerno, kung dili suportahan sa private sectors, dili pod suportahan sa citizen, dili gid ma-achieve. So ang tunay nga sustainable development, ang tinuod gyud nga pag-develop or kuan kanang makuha gyud ang success sa mga goal is pagtinabanga, di ba? Mas maayo gani guro nga pangutan-on nimo imong kaugalingon unsay imong matabang sa imong
komunidad kaysa pangutanon nimo ang komunidad unsay matabang niya sa imo. So as citizens, as Filipino, as students, ato ang responsibility nga tabangan nato nga ma-maintain nga limpyo atong palibot kay mao sa akong istorya ganiha, walay basura kung walay tao o nya kay gagamit man tag basura as a human responsibility nato nga magpakita og disiplina para dili mulala ang mga sitwasyon. So mara to sa unang mga pangutana or the last question to Mr. Ambol. As students, what can you personally do to help protect and preserve your community's natural resources? So, ano na lang, para dili kayo mulayo na kayo sa topic, kani nga pangunta na, relate nimo kung asa ka nagpuyo, di ba? Ano no, mas nindot, di ba? Ira. Juan, Kibali, as a students, what can you personally do to help protect and preserve your community? Sa community. Ang bato ng community is una-una tabangan ako kagalingon na dili magpatakag lang ng mga basura. Eh kabalo ko nga kanang mga butang ibalik rin sa tuwa. Then ipasa po na to sa tong mga suod nga pamilya, tulos na to. Then magtanong tawag mga native na mga punuan para mudako mga pusla na to o mga tagaan tawag nilo nga mga hangin sa mga palibot. Good. O, kisa may naikadungag. So as a student, we can start by practicing proper waste disposal and joining community clean-up drives to protect our environment. So kana nga mga programa, mas madali na to tabang ang environment kay naaslay mga orientation nga dapat i-protect din nato atong society na dili mahugawan. So sa kana nga pamaagi, dako na kay na siyang tabang sa atong environment nga dili ma-polluted. Tama. Ikaw, naikadungag. Ikaw. So, tama no, ang as tao lagi ato yung responsibilidad atong palibot ang pag-maintain sa kalimpyuhan. By the action, simple action lang. For example, pag segregate sa basura o pagkuan ba, pagbadlong ba sa imong nakita, for example, na kayo nakita na nagpataka og labay og basura. Kung i-remind lang na nimo, istoryahan lang nimo siya, i-remind lang na nimo siya. Dako nagig kay nang impact. Kay mauna-unan man niya nga ay naaday concern, mali din niya ang gibuhat. O dapat as tao, i-remind ko nato tong kapwa tao nga dili nato sila tolerate ba nga kung bisag nakita na gay nato nga naglabay sila sa basura, dili nato badlongon. So dapat as tao buhaton nato atong responsibilidad as tao lang gyapon. Tomorrow guro to. Daghan mong guro tag naton sa ato ang case discussion and reflection regarding sa previous nga mga activities. Salamat.